Hello guys! Tara, samahan niyo akong puntahan ang unang bansang bibisitahin ko sa Europe. Let's go to Malta. Pagsakay ko pa nga lang, nabutan na agad ako ng menu. Nahalata atang gutom na ako. Nagbook ako ulit ng Emirates Airlines kasi gusto ko yung mga movies nila dito updated at saka comfortable din talaga. Dadaan muna kami ng Cyprus. Meron kaming 1 hour na layover doon. Sobrang nag-e-enjoy na ako dyan kasi kita nyo naman, diba, mag-isa lang ako dito sa area na to. Pwede akong mahiga mamaya kapag kainantok ako. Eto din yung isa sa mga na-e-enjoy ko pag nagta-travel kasi suserve na lang yung pagkain, manunood ka, tutulog, ang sarap lang, diba? Andito na tayo! Welcome to Malta! Sa labas ng airport, merong machine. Bumili ko dun kanina ng card na ginamit ko para makapag-tap every time na sasakay ako ng bus. Ngayon, papunta na tayo sa hotel na pinagbukan ko. Good thing din, meron akong mga kakilala sa Malta. Si Ana yung isa sa mga kaibigan kong kasabay kong nagpunta ng UAE. And now, she's working in Malta. Kaya yun din yung napili ko kasi at least mapuntahan ko siya and makapag-meet kami. Kasi matagal na rin kaming hindi nagkita. Siguro mga magto 2 years na din mula nung umalis siya ng UAE papunta ng Malta. Good morning! Tignan nyo naman yung mukha ko dyan. Medyo namamaga pa, diba? Hindi na ako nakapag-video kagabi pagdating ko kasi hapon na rin ako nakarating. Medyo nahirapan akong hanapin yung hotel. Tapos, nag-ayos pa ako ng gamit, nag-check-in ka pa, kaya medyo na-busy ako and then natulog ako kaagad. Maaga ako ngayong gumising, nakaligo na rin ako kanina pa. Magbe-makeup na lang tayo para ready na bago ako umakyat sa taas. Kasi nasa rooftop yung breakfast buffet nila. Ito kasing binook ko ay breakfast included na. I'll be staying here for 10 days. So, enjoyin ko yung breakfast dahil hindi na ako magla-lunch dahil medyo mahal ang mga bilihin dito. Para, na lang, ang kakainin ko, yung hapunan na lang. 'Di ba? Nakatipid tayo. Pasilip ko sa inyo yung breakfast nila. Ayan, marami ding selection, tsaka in fairness, masarap din yung mga pagkain nila. I booked here a 1-day hop-on, hop-off tour for 25 euros. Basically, they drop you off at different locations and you can just explore each one for about an hour. Then you just have to wait for the next bus to take you to the next stop. Super convenient siya for sightseeing, especially kung gusto mong makalibot sa maraming spots in one day. I am here at Malta Stone Shop. Isa to sa mga lugar na talagang na-in-love ako. Ang daming klase ng crystals and stones dito and each one may kanya-kanyang benefits for mental health, physical well-being at spiritual energy. MD na naman ang dating capital ng Malta. It is also known as the Silent City kasi super tahimik dito, bawal ang mga sasakyan sa loob ng city walls. Para kang ang bumalik sa medieval times, ang daming old buildings, ang narrow ng streets, sobrang ganda at peaceful maglakad-lakad. Isa to sa mga must visit kung nasa Malta ka. And of course, hi kuya. Ay, nahuli tayo. Okay, kunyari muna nagbi-video na lang. Cute niya, no? Bata pa. Sana yun? Okay, pasimple ulit tayo. Hanapin natin siya. Hey, where are you? Yun, no? Pogi niya, no?
It feels like soul-searching talaga. Sobrang nakakatulong sa mental health ang mag-travel, lalo na pag mag-isa. Siyempre masaya rin pag may kasama, pero minsan kailangan mo rin talagang mapag-isa. Nakaka-relax siya, parang mini restart for yourself. It's like you're pressing the reset button, and when you come back, buo ka na ulit. Recharged, grounded, and more at peace. Ang last stop nitong tour ko ay sa Valletta. Yun yung capital ng Malta. Siguro doon na lang ako magde-dinner mamaya. And subukan natin kung makakapag-video ako doon para makita ninyo yung place sa loob. Isip at sa isip mo'y nalamang mong nakamali. Papunta sana ako sa kakainan, napadaan ako dito. Ang galing ni tatay, kinakanta niya yung anak ni Mr. Freddy Aguilar. Galing! Itang kunang mong nilapitan, anyong kinang lumuluwa. At ang tanong, ba't ka nagkaganyan? Good morning! Day 2 breakfast natin today. Siyempre, madami na naman akong kakainin para kayanin hanggang mamayang hapon. Well, they really serve a hearty breakfast here and I super enjoyed it. Kitang-kita naman, diba? We are now here in Valletta. Ito yung capital city ng Malta. Nakakatawa kasi parang hidden spot siya. Nung first time ko ngang dumating dito, napunta ako dito sa parang plaza lang. Tapos napapansin ko ang daming taong naglalakad papunta sa isang iskinita. Hindi ko alam na pagpasok mo pala, sobrang ganda sa loob. It really felt like discovering a hidden city center. You'll find museums around. Ito nga yung first time kong makapasok sa museum. Ganito pala yung feeling. I mean, parang medyo magical siya. At the same time, meron akong konting takot na nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi sobrang tahimik kasi hindi ka naman pwedeng mag-ingay. And wala masyadong tao. Kaya ganun yung nararamdaman ko. Pero okay naman siya. Na-enjoy ko naman yung adventure. Ewan ko, ano ba yan? Tara na nga, labas na tayo.
Ang sarap lang maglakad-lakad dito sa Valletta. Along the way, makikita mo mga restaurants at coffee shops. Very chill vibe. May simbahan din sa daan and the weather is just perfect. Maaraw siya pero malamig yung hangin. So, hindi mainit sa pakiramdam. Super fun. Ang daming pigeons dito sa daan. Parang may sarili silang rights. Hindi sila takot sa tao. Lakad lang ng lakad. Minsan feeling pa nila sila may-ari ng kalsada. Sa probinsya namin dati, di pa nakakababa ng lupa, tirador na agad ng mga bata. Dito relaxed sila, parang turista rin. Baka may itinerary pa nga eh. Naglalakad-lakad lang ako ngayon dito sa paligid ng Valletta. Iniisa-isa yung mga lumang building, simbahan, at mga alley na parang may sariling kwento. Ang sarap sa feeling na kahit sandali, makapag-slow down ka. Sometimes, we all need this, yung quality time with yourself. Hindi mo kailangan laging may kasama or may pupuntahan. Minsan, sapat na yung ikaw lang at yung surroundings mo. It gives you time to breathe, to reflect, and just appreciate the present moment. Ang daming pwedeng i-discover, not just the place, but also yourself. Hinahanap ko din yung shop na mapagbibilihan ko ng mga souvenirs from Valletta. Sabi nila dito ko daw yun mahahanap. Ayun, nakita ko na. Marami silang items na binibenta. O siya, sige, mag-shopping muna ako. Nakabili na tayo ng konting pasalubong at souvenir. So, medyo kumukulo-kulo na yung tiyan ko dyan. Kaya naman, maghahanap muna tayo ng makakainan. See you later. Bye! Good morning! Breakfast time ulit tayo. Kailangan full meal today kasi medyo mahaba-habang lakaran at malayo-layo rin ang pupuntahan ko. I'll be meeting up with a friend kasi dadalhin niya ako sa Milieha Church at saka dun sa isa pang simbahan na according to history, hinulugan daw ng bomba noong unang panahon ng gera pero miraculously hindi sumabog. We're now here at Milieha. Syempre hindi pwedeng palampasin, nagpa-picture na agad ako. Take advantage na natin kasi minsan lang to. Ang laki ng simbahan nila dito and sobrang ganda. Overlooking pa to kaya breathtaking ng view from the top. Nakakalasing. Wow, nice. Anong ang pangalan ng church na to? Basahin mo na lang dun, taas. Christus Emperat. Christus. Basta yun. Napakagandang church. So, ito daw pong church na to dito. Nag-grant siya ng mga prayers. Susulat mo lang, no? Sabihin mo nga, itong tour guide ko napakawalang kwenta, nakakainis. Bakit? Ano yun? Para saan daw? Paano nung ginag-ano? Yung mga, yung hair ko. Dali. Pag nag-wish ka dito, matutubad daw. Susulat mo. Susulat mo sa papel, sa tapos papel. idikit mo na lang. Pero hindi dito, sa baba. Sa baba. Sige, mamaya pakita namin sa inyo. Vlogger. Ganda naman, Day. Ay, gusto ko, Day, dun sa gitna. Upo ako. Sige, Picturean mo. Papunta tayo ngayon sa grotto sa Milieha. Nasa loob siya ng cave. Sobrang solemn at tahimik. Pero reminder lang, dapat makalabas ka bago mag 6 PM kasi automatic nagsasara ang gate. Kinabukasan na ulit siya magbubukas. So, kung maiiwan ka sa loob, imagine mo na lang mag-isa ka sa loob ng kuweba buong gabi. Medyo creepy, di ba? Ito na maingay pag nandiyan ka sa loob. Isa naman to sa mga most miraculous places dito sa Malta, ang Mosta Dome. During World War II, hinulugan daw ito ng bomba habang may mga taong nagsisimba sa loob. Pero sobrang milagro kasi yung bomba, hindi siya sumabog. Imagine the relief and faith ng mga tao that day. Until now, preserved pa rin yung replika ng bomba sa loob ng simbahan as part of its history. Ito na, diba? Ikaw yung guide eh.
Ayan na, oh. Ayun, may sinasabi. Ayan, lakasan mo. Ito yung dome tayo. Ito yung dome. Nakikita nyo yung butas sa taas. Diyan hinulog yung bomba noong World War II. Dapat dito ako mag-start mag-ano. Sige, mag-picture ka. Hello po. Nakakain ko pa naman ng munggo ko gabi. Masakit ko yun. Buhot ko. Saan kayo galing? Sa Dubai po ako. Siya po, taga dito po siya. Okay. Dubai. Ego pa daw. Yung pinagsakan ng bomba. Yan pala yun. Picture mo na Hindi sumabog? Hindi sumabog. Hindi sumabog. Ganda pupuntahan dito. Hindi na pupuntahan yun. Ang pinupuntahan dito. Okay. Hindi. Huwag kang sisimangot kasi kita ka din dyan. May kita ka nakasumangot. Anong next na? Kaya nga, tataas ka ba? Ano sabi? Nahalangan mo. Ari ba ba? Ano taas? Papunta ng ano yan. Mag-smile ka lang kasi. Kita tayo dito. Smile sabi eh. Other side. So, sabi dali. Hindi, ako na to meron ko man. Nangangatog yung tuhod ko dahil. Dito na ba tayo? Ha? Wala na mo nakalagay yung sa ganito lang. Parang yung pala yung binomba daw day eh. Pinicturean mo nga saan mo sa akin. Hindi ko pinicturean yung taas. We fear the future because we are wasting today. Mother Teresa. We fear the future because we are wasting today. Yung mababa, okay lang. Ilo ako. Meron palang application ni Mentor. Yung tubig. Ayan tayo, yung binagsakan ng bomba. Picturean mo yan. Dito sila nilibing. Oo. Napasok mo na to. At saka dito pala. Kung like example, nasa kasama sa kalsada. At saka doon ka namatay. Lalagyan nila yun ng lapidar. Meron ako nakita sa baleta yung justice for ano ba yun? Kung saan kami sa mga Aksidente. kung saan kami sa mga namatay. Walking around St. Julian's, ang daming restaurants at bars dito. Perfect spot kung gusto mo lang mag-chill. Sarap magpainit sa araw kasi ang lamig ng hangin. Plano ko pa namang mag-swimming. Dala ko nga yung bikini ko pero di kinaya ng resistensya ko, besh. Ang lamig sobra, baka magkatrangkaso ako imbis magkatan. So, yun yung ferry, oh.
So, ito po siya. Absent po. Si Cleve. Si Cleve walk. Mag-day cruise naman tayo today for just 25 euros. Makakalibot ka na sa iba't ibang spots habang chill lang sa boat. Enjoy sa view, hangin, at syempre, perfect pang relax. May nadaanan kaming barko na may water slide sa loob. Grabe, ang saya. Parang floating water park. Nakaka-amaze talaga kung gaano ka-level up ang mga cruise ngayon. Look at this coffee shop here in Slima. Nakakaaliw kasi it's set up like an old house. Pero ang twist, kulay pink ang interior. Super cute. Nung nasa salamin. Ay, este. Super cute ng interior niya. Look at that. Lahat ng gamit, halos lahat ng gamit, kulay pink. Bawal hawakan. Tsaka yung microwave nila, pink. Ang ganda ng setup ng kitchen, di ba? Cute naman dito. Bahay ba to? Ha? Parang bahay. Oo, cute. Halika, picture kita mo. Saan? Doon, no? Ay, oo. Sige, dun sa may Carolina. Hindi ko pala na-press kanina yung record. Tapos, ang sasarap din ng pastries nila. Hindi lang naman cakes, pastries, at saka yung coffee ang binabalik-balikan dito ng mga tao. Kundi yung buong vibe. Tsaka experience. Kakaiba yung atake ng setup nila.